Breaking news sa buwatan sa kamera. Yari kayo ngayon. Booking kayo ngayon kay Bong Suntay, no? Alam natin dito sa nangyayari ngayon sa kamera kung ano-ano mga pinagagawa nito na ngayon na natin narinig, no? Ang usapan sa impeachment, itong confidential fence ni Sara. Aba, nalagyan ng bigla ng salin, no? Ibig sabihin, tumawag lang pala ako ng isang tao na kapag na may bilyon ang isang tao at tapos tumugma doon sa ibinigay ng AMLAC, eh yun na, suspect na, ayun na, magnanakaw na. Halimbawa, si Trilling, na sinabi niya may bilyon niya na pera. Ang sabi ni Trilling, bilyon na pera, hindi bilyon na transaction, no? Kasi iba ang pera sa transaction, no? Kung sana yung pera ni Sara may bilyong halaga sa bangko, yan pwede pa. Pero yung transaction, hindi mo pwede masabi yun eh. Di ba? Kaya may sabuatan talaga eh. Di ba? Kita mo, tingnan mo yung naratibo nila. Si School Bukol Wambul bigla nagpa-press ko. Yeah? Ang bilis eh. Pero yung lumabas yung 18 Maris, ha, legit, ha? Kumanta. Kumanta yung saldi, mismong appropriation, ha? Kumanta, ha? Ang dami ng kumanta. Lumabas ba yung one bull na yan? Hindi lumabas yan. Hindi nagpa-press ko yan. May pa 3 times a week ka pang hearing, di ba? Mas pinagtuunan niya pansin itong impeachment kaysa doon sa nakaw ng ano. Hindi naman natin siya sabi na wag mo lang si Sara lang ang pagtuunan mo. Hindi. Hanggat maaari, dapat isinabay mo. Ang layo-layo, ang dami-daming panahon dati, bakit yun lang inasikaso mo? Hindi nyo napansin? May para talagang may sabuatan sila, no? May pag-uusap, may isang boss. Di ba? Sabi niya dito eh, kuwari away-away, kuwari tampo, kuwari ayaw ng travel permit, kuwari ayaw payagan maka-travel si ganito, kuwari away si Martin, kuwari, lokohin yung sarili nyo, hoy! Di ba? Yan yung sinasabi na kapag ang lahat ng mga tao, kuwari nag-aaway-away, kuwari ganyan-ganyan, isang malaki sindikato na tawag dyan. Di ba? Ano yan eh? Umaga, tamo, lahat ng lumalaban, kontra lahat sila. Oh, yung mga vlogger na yan, walang alam yan. Kahit yung mga bayarang vlogger, walang alam yan. Ang alam lang niya yung command sa kanila. Oh, ito lang gawin mo, ito lang gawin mo. Pero sa ilalim ng kailaliman ng nangyayari, wala silang kaalam-alam diyan, di ba? Ang nakakaalam niya yung mga sila na nag-uusap-usap. Di natin alam kung tuwing gabi, tuwing madaling araw, o nasa isang hotel sila, nag-uusap-usap sila kung ito gagawin nila, di ba? Ang dami. So tuwing may lumalabas, pag-iinitan nyo. Tuwing may lumalabas sa salita, pinag-iinitan nyo. Ano yan? Perfect lahat? Kayo na lang perfect? Di ba? O ito, pakinggan po natin si Bong Suntay sa kanyang banat dito dyan sa camera na yan, no? At sa AMLAC. Yari kayo dito, Luistro. Yes, sir. Si Admar, si MJ sa Puso ng Bayan. Hi, morning, Admar, J. Baga sa inyong dalawa. Opo, Congressman, Attorney, ano po ang inyong key takeaways sa naging pagdinig kahapon? Lalo na, sir, doon sa mga bintang pinalalabas na propaganda na bilyonaryo pala itong si VP Sara Duterte, sir. Well, alam mo, clarify nga natin sa AMLA kasi may present sila doon at parang pag tinignan mo nga, kagaya sinabi ko doon sa hearing, parang nakakalula dahil bilyon-bilyon piso yung pinakita nila na total amount na pumasok raw o transactions na nangyari. Biruin mo, yung transaction in-out, pinagsama. Kumbaga sa karinderya, ang daming pagkain, pinagsama yung panis, pati yung luto. Di ba? Pero clarify natin yan kung paano ba nila binibilang yung transaction amount at kung paano kinukuha yung total. Lumabas naman, sinabi ng tiga-AMLA na every time may pumapasok na pera, for example, 500,000. Ginawa ko yung amount na 500,000 kasi dun sa under our law, banks are obligated na i-report sa AMLA every time merong amount 500,000 or above na pumapasok sa isang account. So it does not mean, hindi ibig sabihin suspicious yung amount o may kababalaghan ng nangyayari na pagka ni-report sa AMLA ng bangko. Basta 500,000 and above ang amount na pumasok sa account mo o sa account ko, ibig sabihin yan kailangan i-report sa AMLA. So every time may pumapasok sa account na 500,000, i-report sa AMLA. Pagka yung pumasok na 500, ibinalik mo, then that's another transaction. Hindi ibig sabihin, may 1 million na movement na
dun sa account mo. Pag binalik ngayon sa iyo yan, another transaction na naman yon. So, kunyari, binalik sa iyo ulit yung 500. Ganito ha. Tema, nagkataon lang ba to? Lahat na nagpapaliwanag tungkol sa transaction, tama. Pero lahat na nagpapaliwanag sa transaction, siyempre, yung mga, hindi naman DDS eh. Actually, yung mga neutral din nagpapaliwanag. Yung mga ibang bank teller na ibang nasa social media, pinapaliwanag yan. Na transaction is out, in, out ng pera. Pero ba't di pinapaliwanag ito ng mga pinklawan, no? O ng mga kasakamara sa congressman, no? Mga congressman, di pinapaliwanag ito, no? Nandadaya sila ng sambayan ng Pilipino, no? Kung talagang tapat sila, hayaan nila Pilipino manghusga. Ipaliwanag nyo to. Kasi anong nangyayari po, para lumalabas, dinadaya nyo Pilipino na, ito pera ni Sara, bilyon-bilyon, no? Di ba? Hindi nila pinapaliwanag yan. Ito mga to, sila Bong Suntoy, pinapaliwanag. Tapos pag-ibigtang DD sa naman. Meron akong nakitang auto na Toyota Corolla at binayaran ko yung Toyota Corolla worth 500,000 pesos. So, i-report ko yan na merong 500,000 pesos na pumasok sa aking account. Ngayon, pagka yung Toyota Corolla, naisipan kong ibenta at 550,000 at may bumili nito, ako ng 550,000, ibig sabihin, meron ng 1,050,000 na pumasok sa account ko. Ngayon, kunyari, may nakita akong auto na naman, worth 1 million, at yung 1,050,000 sa account ko, pinambayad ko yung 1 million doon, di ibig sabihin, 2,050,000 na ang pumasok sa account ko. So alam mo, palubo ng palubo yun, but it doesn't mean na yung pera na nasa account ay lumalaki. Opo, Congressman. Sir, yung bang AMLAC report, ito ba'y nagtatranslate as guilt laban sa Vice President? At ma'am, medyo hindi ko kayo marinig. Sorry Opo, Kung yung po bang mga statement o report kahapon na AMLAC, tantamon po ba yun sa guilt na kanila pong ipinupukol laban kay VP Sara? No. Alam mo, hindi that is not amounting to any guilt na ipinupukol kay Vice President Inday. Kaya nga clarify natin. At alam mo, nagulat nga ako and I pinoint out ko rin, alam mo, ang bilang na sinimulan nila yung reporting na yan way back noong 2005 hanggang 2025. But I pointed out, an impeachable officer can only be held liable for actions done during the term that she was an impeachable officer. So, kailan ba naging impeachable officer si Vice President Sara? Noong 2022 lang. Dahil noong 2022, doon lang siya naging vice presidente. Now, kung parang ganito yun, talagang fishing expedition no? Yung nakaraang taon, ang ano nila, yung dun sa budget ni Sara Duterte. Biruin mo, sabi ko nga biruin mo, nakatutok sa kanya ang, galit niya ang Marcos noon kasi yung tatay ni Sara, si Tatay Digong, tinitira na si Marcos. So, syempre, ang anak alerto na. Di ba? Na hindi ako pwede mangurakot kasi nakatingin lahat sa akin ng tao. Biruin mo, lahat ng tao nakatingin sa'yo na mangurakot ka. Mangurakot ka pa ba sa education o sa DepEd o sa anumang ahensya ng gobyerno? Hindi ka mangurakot. Nakatingin lahat sa'yo ng tao Nakatutok sa'yo lahat No? Tapos, yung umalis siya, pinagbinta, dami ng kurakot. Confidential pa sa sinilip. Pero yung confidential pa sila, hindi masilip-silip. Yung mga nagpapasilip. Di ba? Ngayon, ang nangyari, ayan na, ito yung reklamo. Unang impeachment kay Sara. Di ba? Pangalawa, yung una na basura. Yung pangalawa, iba na naman ang reklamo. Di ba? Naghukay na ng mga gagamitin para ma-impeach si Sara. Talagang gusto nila maalis si Sara. Hindi nila gusto mapanagot. Iba kasi yung gusto maalis sa pwesto kaysa mapanagot. Iba yon. Pag mapanagot ka, ibig sabihin, mahal mo taong bayan, yung mga nakurakot di umano ni Sara, gusto mong pagbayaran ni Sara at maibalik. Hindi nang gusto nila Kasi kung yun ang gusto nila, sabi ko nga, di sana pati yung flood control, pinababalik nila ang pera, sasalita sila, kaso hindi sila sasalita. Kaya ang gusto nila kay Sara, wag makatakbo sa 2028. Yun lang talaga ang layunin nila. Wala silang pakialam sa taong bayan. Wala silang pakialam. Kita mo, from 2022 to 2025, kung magkano yung transactions, total transaction amount na pumasok dun sa account na sinasabi nilang attributable to the Vice President, mula 2022 hanggang 2025, more or less nasa mga 60 million pesos lang in the span of 4 years. Sabi ko nga bakit? Si Sara lang ba bilyonaryo?
Yung mga, eto prangkahan tayo. Transaction nakita nyo kay Sarah, pinagbintangan yung bilyonaryo si Sarah. Transaction lang yun, Pero yung may mga sariling eroplano, may sariling jet. Ano sabi ni Toby Chanko? Sabi niya sa dalawa, pinagalitan siya sa harap ni Toby Chanko. Si Romualdez saka si Saldi. Anong sabi ni Toby Chanko, ni Junior? Narinig ni Toby Chanko. Anong sabi ni Junior? Kulang pa ba yung mga kinakain yung steak? Kulang pa ba na may mga sarili kayong eroplano? Magkano ba eroplano? Kayo sumagot kung magkano eroplano? 200 million? Hindi. Bilyon ang halaga ng eroplano. Di ba? Ngayon, saan nila kinuha yung pera na yon? Hindi ba iimbestigahan yon ng sino man? Hindi ba pwede paulong kataamlak ng mga yon? Ni Tambaloslos, hindi ba pwede isilipin ng, kung may dapat pang silipin, na amlak, si Tambaloslos. Bakit ayaw gawin? Sige nga, kung talagang patas kayo. Kay Sarah, nagtuturo, kayo. Pero, etong, ang nagtuturo mismo sa mga boss nyo sa mastermind, yung kaalyado nyo, di ba? Si Saldi. Si Sarah, ang tinuturo, yung mga hindi niya kaalyado, tinuturo siya. Mga kalaban niya, tinuturo siya. Pero etong si Saldi, ang tinuturo, kakampi niya. So ano mas malakas? Ba't di nyo iniimbestigahan? Kaya ng sinabi ko, hindi ibig sabihin, kung may 60 million na transaction, ibig sabihin may 60 million na laman yung account. Tama. Ibig sabihin lang, may worth 60 million na lumabas-pasok doon sa account niya. Opo, sinabi kasi ni dating Senador Trillanes na ito raw yung matagal niya nang sinasabi laban sa mga Duterte at nabigyan raw kahapon Kong ng kapaliwanagan. Sinabi rin ni Congresswoman Jervel Luistro na nahukay daw nila yung body of evidence laban kay VP Sara. Ano masasabi mo doon, sir? Well, alam mo, I don't think that that is the case, Naku, Admar, sorry medyo, alam mo, nawala kayo Opo, Kong, in reaction lang po ninyo doon sa naging statement ni Congresswoman Luistro na... You know, I don't think that is the case, Admar, kasi kagaya yung mga sinasabing, yung paliwanag ko nga, it is not attributable to any guilt. It does not show any guilt. Now, yung sinasabi ni former Senator Trillanes na nahukay niya, whatever ang nahukay nila, alam mo, yung mga data na ibinigay is not verifiable also. Hindi natin alam kung saan nanggaling yon. Kahit niya galing yon. Kayo naman, Hindi ka pwede, ako, ibig mo palang sabihin, ako, dati ako senador. Okay, dati na ako pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Maglabas ako ng isang papel na sinasabi ko, yan tao na yan, ang daming bank transaction yan. Yan tao na ito sinasabi niyan. Ito si Sammy Uy, ganito yan, Lord Drug Lord, Alam mo yun, bakit mo basta paniniwalaan yung tao na walang ebidensya kung saan niya galing kinuha yun? Di ho ba? Okay sana kinuha niya, kagaya na kay Libiste. Saan mo kinuha yung papel na yan? Nagsasabi ka ng ganyan. Sa Cabral Files. Nakita pa, may video. Binigay ni Cabral bago mamatay kuno. Binigay ni Cabral. Ayan, nag-away pa kasi, di ba? May komisyon daw. May nasugatan pa daw kamay ni Cabral, di ba? Kasi nakipag-agawan daw si Libiste sa papel. Di ba? May USB pa si Libiste na binabanggit niya may mga insertion doon. Yun ang katibayan. Hindi siya sasalita na hindi niya gusto niya patunayan, hindi kanya yung papel na yun. O ito kay Trilling, anong katunayan niya yung papel na yun na hawak niya kung ayun naman galing yun? Sige nga. In fact, I want to point out, and as correctly pointed out, AMLA cannot just give out yung mga reports na gano'n. Sinasabi nila, hindi naman, hindi violative ng bank secrecy law. You know, it is violative of the bank secrecy law, dahil ang pinapakita ng AMLA, while hindi nga bangko yung nag-present yan, ang pinapakita are amounts and alleged amounts na ina-attribute nila sa account ni VP Sara Duterte at ni former President Duterte. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling, saan nakuha o yung mga dokumento na sinasabi. And
any private document in order to be admissible as evidence should be authenticated first. Walang authentication na nangyari diyan. Opo, Kong, sa ano po, sa point of view ng nasa business scene, may chilling effect po ba ito, Congressman, itong nangyari, ginawa po ng AMLAC at tsaka itong sa ITR na mukhang gusto yatang babuksan ng income tax returns, may chilling effect po ba ito sa business industry na nakikita o Pati income tax return, pabubuksan nyo. Eh, may tax secrecy, di ba? Na ano, alam mo, ito, tama, makakatamo sa Supreme Court, ha? Ano to mga to, pwede pa itong makakasuhan, okay, ibasura lang yan. Maniwala, pag nabasura yan, mga yan, wala na. Tandaan nyo, tingnan mo. Wala sila sa 2027, ulitin nila yung impeachment. Hindi nila maulit yan, maniwala kayo. Ano na yan kumbaga, yung una ka na, basura na Ito pa pangalawa, di ba? Talagang tulong-tulong sila, sabwatan lahat sila. Di ba? Talaga, lahat sila gusto nila pabagsakin. Hindi naman lahat. Yung iba kasi kaya ni Bong Suntay, iba pang hindi naman nakikipagsabwatan, 'di ba? Tulong-tulong sila, 'di ba? Talagang pabagtay Sara, wag manalo sa bilang 20. Hindi lang bilang para yung manok nila gusto nila maging presidente. Kagaya ng isa, senadora, nangangarap maging presidente. Kaya yung mga kaalyado nung tulong-tulong pabagsakin si Sara, 'di ba? Pero hindi lang 'yon, hindi lang ang dahilan. Ang dahilan nila, natira na nila si Sara. Natatakot sila baka balikan sila ni Sara pag sa 2028 na. TV, yung sinasabing weaponization po ng batas. Yes, of course. Alam mo, ano yan, may chilling effect yan. Dahil alam mo, ang mga investors, both local and foreign, nag-i-invest sa ating bansa yan because they rely on yung on policies like and laws like the bank secrecy na hindi basta-basta mabubuksan o may papakita kahit kanino yung mga financial transaction ng isang negosyante ng isang negosyo, business interest. Pero pagka ganyan pala, that anything baguhin, then that carries a chilling effect, MJ. Opo, Kong, magandang umaga. Si Admar po ito, no? Sinabi po ng Korte Suprema sa kanilang dalawang desisyon, kaugnay nga dito sa impeachment, yung unang impeachment ni Vice President Sara Duterte na dapat mayroong due process. Sa tingin niyo po, nasunod ito kasi ginigiit din ng chairwoman ng House Committee on Justice na may due process. Simula na mag-umpisa ang impeachment process panibago dito kay laban kay Vice President Sara Duterte. Nasunod ba ito or mas lalong naabuso po? Well, alam mo dahil due process means that yung the other party is given an opportunity to be heard. Now, lagi nga ang sinasabi that we call on the Vice President just to point out na wala siya doon. But the right to be heard also carries it with it the right to be heard and to be present at the correct time. Now, ang preliminaries ang ginagawa namin dyan sa House of Representatives, ibig sabihin yan, we are at the investigation stage to determine sufficiency in form and in substance, and if there is any impeachable grounds. So, yung the right of the Vice President to be present and to confront her witnesses pagdating sa Senado yan, dahil doon naman yung trial proper. So hindi ibig sabihin na pagka hindi siya nag-a-attend dito sa proceedings sa House, ibig sabihin wini-waive na niya yung right niya to be present at the right time. Possible din po ba na kaya pinagbigyan yung lahat ng mga nag-aakusa dito kay Vice President Sara Duterte kasi tingin nila parang hindi uusad itong impeachment pa Senado? Well, posible rin yun, pero alam mo, as we pointed out, pino-point out ko nga that dapat yung mga usapin nga ng hearing should have been limited to what was contained in the affidavit. Yun lang dapat ang pag-uusapan kung anong sinubmit. Pero, alam mo, expanded na yung ginawa kagaya yung presentation nung AMLAC. Hindi naman nakalagay sa affidavit
dun sa complaint specifically kung ano ang mga transactions which were matatawag natin illegal transaction. It was never pointed out dun sa affidavit. Pero ang ginawa, pinag-present yung AMLAC ng lahat ng transaction na pumapasok sa o magiging attributable kay Vice President. So in-expand na. So ito nga yung tinatawag parang fishing expedition. Now, kita mo yung testimony ni Madriaga. Si Madriaga in the early 1990s was convicted for kidnapping. Hindi sila ubro doon kay Madria, hindi, alam nilang ito lang yan Una, Madriaga, nabuking-buking yung mga alam niyo, alam niyo ba alam mo kasi, madali mag-imbento lalo pag nakasama mo yung tao. Talagang ako naniniwala ako, nakasama ni Sara Duterte si Madriaga ng matagal. Nangampanyayan sila for Vice President movement. Sila Madriaga para kay Vice President Sara. Ngayon, ito si Sara Duterte, hindi niya kiniklaim na kilala niya. Bakit? Napakadaming tauhan ng isang Duterte. Lalo tatakbo ang Vice President, mas si Lenny. Yung tumatakbong presidente yan, tanungin mo, kung may nakilala ba siyang ganyan tao na tumulong sa kanya, bakit hindi nakilala Kinikilala niya. Iba kasi yung kilala sa kinikilala. Di ba? Kinikilala. Ano ka ba? Dati ka bang tumulong sa akin? O sige, ganito pala. Pakita ng picture mo. Yun pala. Oo, sige, tama. Parang ganon. Pero hindi niya lubusang kilala. Di ba? Ganon nangyari ito kay Madriaga. Kaya alam niya konti yung mga pasikot-sikot about sa mga Duterte. Yung mga sikreto ng mga Duterte, maaaring kaunti lang nalaman niya, mga 10% na eto kami ganito ganito gusto namin pag nanalo kami, ganito gagawin, ito mga Kasi sa isang, tandaan nyo sa isang samahan, relihiyon man yan, grupo, ano man, may pag-uusap yan. Ang pag-uusap niyan, yung talagang minsan may mga taong magugulat sa pag-uusap kasi mga pag-uusap, minsan, ito ito gawin mo kausapin mo yung ganito, harangan mo sila, tapos magpapasukin sila. Tapos pagsabihan mo sila hangga't maaari magalit ka. Yung ba masama ka kasi may plano kayong gano'n na magalit kayo sa mga taong papasok? Hindi, kasi kailangan yun para kayo kung kailangan yung bagay na yun para ikapanalo nyo, ikagaganda, para manalo yung isang tao, gagawin nyo Di ba? Ngayon, ito si Madriaga, ang ginawa nito, tingin ko, sa dami niya nalalaman kasi lagi niya kasama yung mga grupo ni Sara, lagi niya kasama yung mga sila Duterte siguro, anong nangyari? Nagkwento ng mga bagay na tutugma doon para paniwalaan siya. Na sinasabi niya, ito ko, na dati akong bagman, dati ako nag-deliver ng ganito sa kanila, di ba? Pero yung pera, paano mo sige, palagay natin may pera kang nakita doon sa sasakyan. Pinakita sa sasakyan, may pera daw Sabi pa nga, ito legit, may pera. Samantalang yung mga Marines, hindi nyo pinakita ko, laman ng pera. Nasa maleta. Loko-loko pala itong mga to no? Una-una yung picture, hindi naman AI. Yung video, hindi naman AI na naghahakot ng maleta. Sa tingin mo, ano yung nahakot doon? Papeles? Ang papeles na ginamit, hindi na sa maleta nilalagay. Sa karton nilalagay. Yung, ano yung nahakot doon? Saka may mga pinakita si Baligod na maleta na may pera talaga. Yung kay Madriaga, malay mo ba kung anong pera yun? Malay mo pera sa eleksyon yun. Kasi ganito yan pag tatakbo ang isang tao sa eleksyon, mayor lang mayor ang laki ng pera ginagastos dyan. What if pa kaya Vice President? Gagastos, tingnan nyo yung mga ginastos nila, Amy Marcos, lahat, Camille Villar, lahat. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung mga ginastos nila. Tingnan nyo. Ang lalaki. Eto, kay Sara, malamang cash yan. Kasi pambayad niya sa mga core leader, pambayad sa mga movement nila na Sara Duterte. Ang laki. SK chairman nga lang, pag tumakbo ka, 1,000 na gastos mo Sa mga pamphlet pa lang, sa mga tarpaulin pa lang, gagastos ka na sa mga tao mo papakilusin mo, ang dami niyan. Buong Pilipinas yan, may mga leader ka dyan para for Vice President Sara. Hindi mo ba tiyatanong nyo kung saan galing yung pera? Pag may nakita kang pera, 100 million doon, sabihin mo na, galing kurakot yun, galing confidential fund? Dahil 11 days lang kinonsumo yung 100 million, yung 126 million, 11 days lang. Totoo. Pag sa election, baka 1 day lang yung 100 million. Hindi dahil sa vote buying. Dahil sa pasahod, sa dami ng mga tao
na mga kumikilos para manalo kang vice president. Di ba? May mga Sara movement, may Marcoleta movement for senator. Alam mo yun, gagastos ka talaga. Siguro, akala niya yung perang bulto-bulto, ginastos sa 11 days, akala galing sa confidential fund. Di ba? Anong katunayan mo ngayon galing sa confidential fund yun? Wala, sabi mo lang. Tapos nung 2020s ulit. In fact, alam ko, ni-raid pa nga yung meron niyang lugar sa Laguna na ni-raid na nahanapan ng mga baril. Tapos noon, ginawa siyang parang star witness sa Kongreso, parang binigyan ng credibility, polluted source. Under the rules of evidence, sa rules of court natin, sa 132, Rule 132 ng rules of court, alam mo yung mga statements coming from masasabi natin polluted source should be taken up with severe caution na pag-iingatan dahil nga it comes from an untrusted source. Pero ito hindi lang binigyan ng credibility, hinayaan pang i-expand dahil di ba hinayaan siyang mag-file ng supplemental affidavit na yung unang affidavit pinayagan siya mag-file ng isa pang affidavit na mas pinalawak pa yung unang affidavit na naka-attach dun sa complaint. At saka parang kaduda-duda naman, isipin mo, napakahusay naman nitong tao na ito, convicted na ng lower court for kidnapping. Tapos yun, while ito nga napawalang sala yata on appeal, pero isipin mo, naging agent pa siya ng NBI, parang naging agent pa siya ng ISA, naging close consultant siya ng former President Duterte. Bili mo, alam ko 90s pa lang nakulong na to. Palagay natin na pawalang sala yun, no? Ha? Palagay natin, di siya nakulong. Palagay natin, malinis siya, hindi siya kidnapping for ransom. Malinis siya. Ikaw ba naman, pagkakatiwalaan mo isang tao, ha? Na ikaw lahat ng leader, ikaw lahat ng magmamanipula ng mga Duterte. Wow, ang galing mo naman. Naging consultant siya sa security concerns ng Vice President. Napakahusay niya. Ang dami niyang naging posisyon. Naging trainer pa siya Tama nga. BSPG. Naging trainer ng mga BSPG. Parang ang galing-galing naman. Tapos yung mga picture na, kita mo si kagaya ni General Torre. Alam ko maraming galit kay General Torre. Pero, mo yung mama na yon. Marami siyang accomplish pero pinicturean niya, dati siyang ganyan. Sila ba to? Ito wala bang picture na ikaw dati kang leader, dati kang alam mo yun, wala ka man lang picture, ang katwirang abogado yan, hindi siya mahilig mag-selfie. Wow, hindi mahilig mag-selfie. Di ba? Ba't wala ka lamang picture na ikaw ay naging consultant ka, naging leader ka ng ganyan, ng hukbo. Ba't wala kang picture na sila kinukumand mo. Di ba? Opo, Congressman, ito pong pangyayari ngayon, marami pong mga nakapuna. Kasi di ba, diniklara na sufficient informed substance at iba pa. Bakit ngayon pa parang kumpiyansa na nga sila kung pagbabasihan yung statement ng chairwoman sa magkasunod nitong hearing, talagang kumpiyansa silang may kasalanan ang pangalawang pangulo. Pero ang tanong nila, bakit nagkakaroon pa ng ganito? Diniklara na nila ng insufficiency. Well, yun nga, alam mo, since it was already declared sufficient in form and substance, siguro dapat ibato na lang sa plenary. Pero ang sinasabi nga nila, dahil raw dun sa bagong ruling ng Supreme Court kung saan kailangan bigyan ng opportunity ang Vice President to give her side, kailangan i-determine yung sufficiency in grounds that there is indeed an impeachable case. Pero kagaya ng pagpuna ng ilan, parang ito nagiging paraan para to create a media narrative para sa mga tao. Opo. Kasi kung talagang may kaso, then sabi naman ni Senator Tito Soto, handa na sila to convert the Senate in... Handa na sila, no? Bilis Kaya pa nag-press con si Bugok. Ang bilis no? Ang bilis, oo.
Tabantalan si Martin, nagsalita, wala siyang sinabi. Di ba? Nagsalita si Martin, nagsalita na. Sa nasa ito sabihin ko sa inyo pag ang isang tao nagsalita, palagay natin na pinakamababang empleyado lang sa gobyerno. Palagay natin, stop lang. Pag nagsalita ng may katiwalian, sabi, dyan sa opisina na yan, pakikalikal nyo, may katiwalian dyan. Iimbestigahan kagad yung opisina na yun Kuha nyo. What if pa kaya dating speaker tapos congressman ka ngayon? Si Martin nagsalita mismo. Nasa executive ang tinuro niya. Hindi ba iimbestiga yung mga nasa executive? Wala bang gagawin? Alarma yun Tapos itong kay One Bull University at Pepsi, ka bigla? Active ka bigla dyan sa impeachment na yan? Kaya pala nagpa-press con bigla si si Ugok. To a Pasin nyo, nagpa-press con siya bigla, nataranta. impeachment court. Di iba to na lang dun sa Senado, and doon natin tignan kung mag-a-appeal si Vice President o kung anong depensa ang ilalagay niya. Because the trial proper naman, dyan naman mangyayari sa Senado, hindi naman dito sa House dapat. Baka po, Congressman, doon na kasi. Ako ito Siguro sana, Senator Marcoleta, nanonood po kayo sa akin. Hindi, bisa pinapanood naman nata ako ng mga yan Ito lang po, makapagbigay ako ng isang matalino na nakuha ko sa pagbabasa ng Biblia. Tanungin niyo po si Lacson on live TV o kaya sa hearing. Para tanong na lang, hindi naman nakaka-insulto. Ito po tanong nyo. Unang tanong. Pinky, kailan ka pwede mag-iimbestiga ka ba o hindi na? Sagot. O hindi lang sagot doon Sige natin sagot. Pangalawang tanong. Pinky, ikaw ba pinagtatakpan mo ang Pangulo? Okay, sagutin niyo yun. Siyempre, sagot siya hindi. Ito, pangatlong tanong. Pinky, kaalyado mo ba ang Pangulo? Sagot ka. Para marinig sa bayan ng Pilipino kung ano talaga posisyon mo. Para hindi na kami mahirapan mga pa. Para hindi ka na pagbintangan ng sambayan ng Pilipino, ikaw ay kakampi. Para sa'yo na mismo manggaling kung ano ka ba talaga. Hindi siya pwedeng humindi. Kasi maririnig siya ni BBM. Yari siya. Hindi siya pwedeng umoo. Kasi malalaman ng taong bayan kung sino siya. Kaya ang sarap tanungin si Pinky, kaalyado ka ba ng Pangulo? Kasi dapat, pag sinabi niyang oo, ay bakit? Dapat tao kaalyado mo, hindi Pangulo. Di ba? Kaalyado mo yan, nung eleksyon lang. Hindi ngayon. Kaya sa tanungin Senator Marcoleta, tanungin niyo po siya, isang tanong lang. Ikaw ba, Pinky, kaalyado ka ng Pangulo? Di ba? Mako-cross-examine na. So, mapuputol yung paglalahad ng kanilang naratibo. Well, maaari. Opo, Congressman, kabilang din po doon sa mga yung inconsistency, yung mga mali. Pero ang problema lang, hindi nga matanong kasi nga sabi nila na tawag nito, ang Senado. Searching question. Opo, ang Senado ang doon na pwede yung mga gusto ninyong itanong. So kumbaga wala pa rin yung pagiging patas considering fiscal sila na dapat patas pa rin yung treatment at hindi ang fiscal mismo maghahanap ng mga ebidensya kundi mismo yung mga nag-akusa. Totoo yan Alam mo, that is exactly the point that we are driving at. Kaya nga, kung tatanungin mo ko, mas gusto ko, if they feel total na pagbotohan na naman at it was determined that the complaint was sufficient in form and in substance, then bakit hindi pa i-elevate sa Senate to and let the Senate try it? Diba? Para yung the Vice President can also put up her proper defense na ma-confront niya yung nag-aakusa sa kanya and that yung mga searching questions na ipinagbabawal dito sa Kongreso, sa Committee on Justice, mangyari na. At talagang mailahad na lahat ng pwedeng ilahad. Kagaya nung pagbubukas ng AMLA o waiver ng o yung exemption sa bank secrecy. Alam mo, sa Senate,
under if the impeachment proper or the trial proper is happening doon sa impeachment court, as an impeachment court, pwede nang isupina ng Senado yung bank records at there would be no violation doon sa karapatan ng Vice President. Then doon na lang, hayaan na lang doon mangyari lahat ng mga bagay na yan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po muna tayo. Dito po ay talagang nakita natin na ang mas malinaw na paliwanag, transaction lang talaga yan. No? Hindi mo pwede sabihin yan na may nakaw na pera dyan sa transaction. Di ba? Kahit sino pagtuturuin mo, tignan mo yung mga, sige, kung transaction lang pala pag-uusapan, tignan mo yung mga sinatamba kung ilan ang transaction. Baka billion transaction yan eh. Di ba? Baka nga yung mga nanguusig dyan, lalo si Baculaw eh. Tignan mo transaction niya kung ilan. Di ba? Di ba umutang ata ng 8 million yan kay Sarah? O, tignan mo transaction niya kung ilan. Di ba? Hindi naman pera, transaction ng inano niyan eh. No, napakalinaw po. Maraming salamat po sa inyo. Isang makabulang talakayan. Paalam po sa inyong lahat.